Breaking news! Umabot na sa 40 tao ang kumpirmadong patay sa ginawang pag-atake ng puwersa ng Amerika sa bansang Venezuela. Uulitin ko, 40 ang bangkay na nakahandusay dahil sa mga bomba at missile ng Estados Unidos. Pero ang mas masakit dito, hindi lang kampo ng militar ang tinamaan, pati mga sibilyan, damay. Samantala, lumabas na ang tunay na motibo ni Donald Trump. Diretsahan niyang sinabi na gusto nilang patakbuhin ang Venezuela para makuha ang kanilang dambuhalang oil reserves. Oo, alam niyo ba na dahil dito, nagmakaawa na ang Russia sa Amerika, natantanan na ang pagtugi sa mga barko ng langis at palayain na si Pangulong Nicolas Maduro. Delikado na rin ang lagay ng India na siguradong matatamaan ang ekonomiya dahil sa kaganapang ito. Kaya naman ang tanong ng marami, ano nga ba ang magiging reaksyon ng China, UK at iba pang malalakas na bansa? Papanig ba sila o tatayo laban sa ginawa ng Amerika? Tara, ating alamin. Pansinin niyo ang nangyayari ngayon sa South America. Ang Venezuela na dating mayaman sa langis, ngayon ay naging battlefield na. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa First Post, ang ginawang strikes ng Estados Unidos ay nag-iwan ng matinding pinsala. Hindi lang ito basta operasyon. Ito ay isang masaker sa paningin ng marami. Isipin nyo, 40 buhay ang agad na nawala. Sinasabi ng US na target nila ang mga strategic points, pero ang resulta sa ground, wasak ang mga bahay at punong-puno ng takot ang mga mamamayan. Dahil dito, nagmistulang impyerno ang mga residential areas na tinamaan ng mga missile. Hindi nating pwedeng baliwalain ang katotohanan na kapag ang higanteng bansa tulad ng Amerika ang gumalaw, laging may collateral damage. Kaya naman hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Donald Trump. Sa isang ulat mula sa AP News, malinaw ang plano ng Amerika. Gusto nilang patakbuhin o i-manage ang Venezuela. Yes, ang tunay na target nila ay ang langis. Ang Venezuela ang may pinakamalaking oil reserve sa buong mundo. At ayon kay Trump, gusto nilang matap o makuha ang kayamanang ito. Ito ang dahilan kung bakit mainit ang mata nila kay Maduro. Sa madaling salita, gusto nilang tanggalin ang nakaupong gobyerno para sila na ang humawak sa gripo ng langis. Pansinin niyo ang pattern, mga kahistoryador. Kapag may langis ang isang bansa na hindi sumusunod sa gusto ng Amerika, asahan mong may darating na demokrasya sa anyo ng mga bomba. Dahil sa agresyong ito ng Amerika, hindi na nakatiis ang Russia. Alam natin na ang Russia at Venezuela ay matagal nang magkakampi. Ngayon, naghain na ng diplomatic request ang Russia. Nakikiusap sila o sa madaling salita, nagbabala sa Amerika na itigil na ang pagtugis sa mga oil tanker na papunta sa Venezuela. Alam nyo ba na hinarang ng Amerika ang mga barko na ito? Ito ay isang paraan para sakalin ang ekonomiya ng Venezuela hanggang sa sumuko sila. Pero ang Russia, sinasabi nila na labag ito sa international law. Bukod pa riyan, nananawagan din ang Russia na palayain na si President Maduro. Ayon sa Moscow, ang dapat na mangyari ay dialogue o pag-uusap, hindi ang pagpipilit na pabagsakin ang isang gobyerno sa pamamagitan ng dahas. Pero ang tanong, makikinig ba ang Amerika sa pakiusap ng Russia? Ngayon, pansinin niyo ang epekto nito sa ibang bansa, partikular na sa India. Ayon sa GTRI o Global Trade Research Initiative, delikado na raw ang sitwasyon ng India ngayon. Bakit? Dahil ang India ay isa sa mga pinakamalaking importer ng langis. Kapag nagkagulo sa Venezuela at tumaas ang presyo ng krudo sa buong mundo, ang India ang unang tatamaan ng krisis sa ekonomiya.
Kapag tumaas ang presyo ng langis, tataas ang presyo ng lahat ng bilihin. Kaya naman ang ginagawang pag-atake ng Amerika ay hindi lang problema ng Venezuela. Problema ito ng buong mundo. Kaya ang India ay kailangang mag-ingat sa kanilang mga hakbang ngayon. Dahil kung hindi, maaari silang maipit sa gitna ng tensyon ng US at ng mga bansang sumusuporta kay Maduro. Pansinin nyo rin ang naging reaksyon ng iba't ibang bansa sa ginawang pag-atake ng Amerika. Dito nyo makikita kung sino ang mga tunay na magkakaalyado. Ang China na tahimik lang nung una ay nagpahayag na ng pagkabahala. Hindi nila gusto ang unilateral actions o yung kilos na walang pahintulot ng United Nations. Para sa China, ang ginagawa ng Amerika ay pambubuli sa mga maliliit na bansa para makuha ang kanilang resources. Pero alam nyo ba kung sino ang lantarang sumusuporta sa Amerika? Walang iba kundi ang United Kingdom o UK. Oo, sinasabi nila we shed no tears o hindi sila iiyak para sa gobyerno ni Maduro. Sa madaling salita, pabor sila sa pagpapatalsik kay Maduro kahit pa sa madugong paraan ang gagamitin. Kaya naman mga kahistoryador, heto pa ang tanong. Ano na ang susunod na mangyayari? Isipin nyo, 40 na ang patay. Wasak na ang mga komunidad. Ang mga bata at matatanda sa Venezuela hindi na alam kung saan tatakbo dahil ang langit nila ay hindi na ulan ang ibinibigay, kundi mga missiles. Alam nyo ba na ang ganitong uri ng military intervention ay bihirang magkaroon ng magandang ending? Pero sa tindi ng puwersa ng Amerika, may pag-asa pa bang makabangon ang Venezuela? Pansinin nyo ang nangyari sa Iraq, sa Libya. Lahat yan ay may kinalaman sa langis at lahat yan ay iniwan ng Amerika na wasak at magulo. Ito rin ba ang kapalaran ng Venezuela ngayon? Ang bansang dati ay reyna ng kagandahan at mayaman sa kultura, ngayon ay naging laruan na ng mga makapangyarihang bansa. Alam nyo ba na ang langis ng Venezuela ay tinatawag na heavy crude? Mahirap itong iproseso, pero napakarami nito. Ito ang dahilan kung bakit naglalaway ang mga korporasyon sa Amerika na makuha ito. Kapag kontrolado ng Amerika ang Venezuela, kontrolado nila ang presyo ng langis sa buong mundo. Dahil dito, mawawalan ng kapangyarihan ang OPEC at ang ibang mga oil-producing nations. Ito ang tunay na endgame, global dominance. Kaya naman si Maduro ay itinuturing na tinik sa lalamunan ng Washington. Samantala, ang Russia ay ginagawa ang lahat para protektahan ang kanilang investment sa Venezuela. Isipin nyo, bilyong-bilyong dolyar ang ipinahiram ng Russia sa gobyerno ni Maduro. Kapag napatalsik si Maduro, posibleng hindi na mabayaran ang Russia. Kaya naman hindi lang ito usapang moralidad o demokrasya. Ito ay usapang pera at utang. Mga kahistoryador, ang US strikes ay mensahe hindi lang para sa Venezuela, kundi para sa buong mundo. Sinasabi ng Amerika na kaya nilang pumasok sa bakuran ng kahit sinong bansa kung gugustuhin nila. Ang tanong, magiging parte na ba ng Amerika ang Venezuela? Sa tingin ni Trump, oo. Para sa kanya, ang Venezuela ay parang isang kumpanya na kailangan lang palitan ang CEO para kumita sila ng malaki. Samantala, ang India at iba pang mga bansa ay kailangang maghanda sa posibleng pagbagsak ng ekonomiya. Ang India ay nag-e-explore na ng ibang sources ng langis dahil sa takot na tuluyang mawala ang supply mula sa Venezuela. Ito ay nagpapakita na ang krisis na ito ay may real-world consequences sa presyo ng bilihin. Kaya naman huwag tayong magtataka kung bukas makalawa ay maramdaman na natin ang epekto nito sa ating sariling bulsa. Pansinin nyo ang koneksyon ng lahat ng bagay. Ang United Kingdom ay nananatiling matigas ang paninindigan. No tears for Maduro. Ang lamig ng pahayag na ito, di ba?
Ang United Nations ay nagmumukhang inutil sa gitna ng banggaan ng mga makapangyarihan. Pansinin niyo, nasaan ang UN sa gitna ng pambobomba sa residential areas? Nasaan ang proteksyon para sa mga sibilyan? Wala. Mga kahistoryador, posible kaya na ito rin ang mangyari sa Pilipinas kapag dumating ang panahon at ayaw na nitong mapasakop sa gusto ng Amerika? Dadamputin din kaya ang susunod nating Pangulo at pamumunuan ang Pilipinas? Papayag ba kayo? Sa tingin nyo, posible kaya iyon o malabong mangyari? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat sa panonood.